Magandang araw sa inyo lahat mga ka-engineers. No, ngayong araw, ibang video naman ang tatalakayin natin. No, so bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa channel natin, please click the subscribe and hit the notification bell and share. Paki-share na rin and like para updated po kayo at sana suportahan niyo po yung channel natin. So maraming salamat po sa inyo. So ngayon mga ka-engineers, no, ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano na yung basic na pagbabasa ng plano, no. Yung pinaka-basic lang o kung yung baga yung simple o pinaka-simpleng paraan para pag may plano kang hawak kahit nasa bond paper lang, maaari mong mabasa o maaari mong ma-identify o maaari mong malaman kung saan yung mga hinahanap mo sa plano. So ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa paghahanap ng plano. So meron akong nahanda dito na plano. Ito yung tinatawag na floor plan. So meron tayong floor plan, sample floor plan ngayon mga ka-engineers, no. Ito yung pag-aaralan natin, no, ng mabuti. So, kung makikita nyo, yan yung floor plan natin. Aaralan natin. Paano nga ba magbasa ng floor plan, no? Paano magbasa ng floor plan? Itong floor plan na to is bahay lang, no? Sample, maliit lang na bahay. Merong garahe. Kompleto siya. Merong garahe. Meron siyang complete na layout, no? So dito, maaari nating malaman kung paano magbasa ng plano. Una, ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating alamin is hanapin yung grid line, no? Ito yung pinakauna at pinaka-importanting mahanap natin, no? Alam natin yung mga grid line ng plano natin. Kasi kapag nagli-layout tayo ng plano sa actual o sa site, yun yung hahanapin natin at saka yun yung i-layout natin, no? Yun yung ilalagay, tatansian natin. Doon natin yun ikakapit sa mga butterboard natin. Kasi yun yung magiging reference natin habang nili-layout natin yung plano. Kumbaga yun yung magiging tansi mo o ano man yung ginagamit mo para magkaroon ka ng reference, no? Dito sa plano kung makikita niyo, mapapansin yung mga ka-engineers. Ito yung front, no? Ito yung front. Ito. Kikita nyo, yan yung front view. Yun yung front. So, nandito yung entrance niya. No? Ito yung entrance niya. Ito yung may porch. No? Yan yung pinaka-entrance niya. So, kung makikita nyo, yan yung porch. Porch is nasa entrance. Yan yung porch. So, may stair siya na ilang steps, paakyat, paloob, papuntang living area. And then, ang living area, ang dining niya nandito. Ito yung dining niya. Makikita nyo, ito yung kitchen niya. Tsaka ito yung master's bedroom. Kumbaga sa area na to o sa floor na to, meron lang siyang isang room. Ito lang yung master's bedroom. Ito yung carport niya. So, yan yung carport niya. Lagi niyong tandaan, no? So, ngayon, sisimula natin sa paghanap ng grid line. So, ang grid line mga ka-NG, kung mapapansin nyo, grid line is located siya, no? Malulukit mo siya sa pamamagitan ng ito. Makikita mo sa plano hindi ang mga bagay na to, ito, at saka ito. Andun yan palagi sa plano, no? Walang plano na walang ganito. So lahat, meron tayong dalawang klase na grid line, no? Meron tayong grid line by numbers. So kung makikita nyo, ito by numbers 1, 2, 3, 4, 5. So yan yung grid line by numbers. At saka dito naman sa kabilang side, meron tayong grid line by letters, no? So letters A, B, C. So lagi yang magkasama mga ka-engineers, no? So kung kung itong grid line by numbers nandito, ito namang grid line by letters either nandito. So depende, no, kung paano saan siya i-set up ng naggawa ng plano. So dalas yan, depende yun sa kanila. Basta itong magkasama grid line by letters at saka grid line by numbers. Malalaman nyo yun siya kung grid line. So ito,
ito, may nandun yung mga sukat niya. Nandun yung mga sukat. At saka meron siyang nilagay na ganito. No? Yan yung pinaka-basic, no? Pagdating sa plano. Ito yung grid line. So, ituro yung mga grid line na ili-layout mo in actual, no? Ito yung tatansian mo. Kumbaga, itong grid line A, kung makikita nyo, itong grid line A, no? Ito yung tatansian nila. Maglalagayan sila ng butterboard dito paikot. Yan, paikot. Kumbaga maglalagay ka ng bakod. Madalas yung iba sa bakod. Binabakuran nila yung site and then doon nila sa bakod tinatali. Yan. Basta hindi nagagalaw. No? Kailangan yung butterboard mo hindi na nagagalaw kasi magiging permanent reference mo yun para sa mga grid line na ito. So, itong grid line, itatansian mo yan papunta dito sa baba. No? Yan, tatansian mo yan, yung grid line B, grid line C, grid line D. Ito naman tatansian mo, yan yung magiging tansi mo, no? Yan yung magiging, kumbaga yan yung magiging layout ng mga tansi mo, yung mga grid line yan, no? So, dyan ka magli-layout ng tansi mo. So, after mo malukit yung grid line na yan, mga ka-engineer, pag nakuha mo na yung mga grid line na yan, no? Ang kasunod natin gagawin is hahanapin yung mga sukat, no? Ito, kung makikita, mapapansin nyo, may mga sukat dito. Ito yung sukat niya. Ito, merong 200. Kung makikita nyo, merong 200, 320. Itong mga ganitong ka-engine and millimeters, no? Meron siyang 200, 2,000, 2,000, 3,000. So, in millimeters po ito, in metric system. Which is equivalent, 2,000 is equivalent to 2 meters, no? 320, 3.2 meters, no? 1 meter is equal to 1,000 mm. And 1,000 mm is equal to 100 cm. So, that is 1 meter, no? So, after mo ganyan mga ka-NG, kumbaga, for example, no? Bibigyan ko kayo ng hahanapin natin yung location ng isang column or poste, no? Sa plano. Sasabihin ng either ng engineer mo or ng foreman mo, puntahan mo or ayusin mo yung column doon sa grid line 3B, no? Grid line 3B. Tandaan yung mga engineers. Hahanapin natin yung grid line 3B. Una, ang gagawin mo, dahil ang pinapahanap mo sa iyo na column is grid line 3B, hahanapin mo ngayon yung number at saka yung letter na grid line. Una is 3. So, ito yung grid line 3. Pangalawa is B, grid line B. So, grid line, lagi yung magkasama mga ka-engineers. Lagi niyang magkasama sa location. So, ngayon, hahanapin mo sila kung saan sila nagpang-abot. Ito, ang linya ng grid line 3 mula dito papunta dito. So, papunta dyan. Yan yung diretso niya. Ito namang grid line B mula dito papunta naman dito pababa. So, kung mapapansin nyo, ang grid line 3 at saka grid line B dito nagpang-abot. Ito yung point niya kung saan nag-abot silang dalawa. Ibig sabihin, ang column o poste na hinahanap natin, matatagpuan natin dito. So, ito yung poste. Yung block na ito, mga ka-NG, no? Yung block na yan, yung block na yan, ito yung poste na hinahanap natin na makikita sa grid line 3B, no? Yan yung grid line 3B. Pangalawang sample para maunawaan nyo ng mabuti. Hahanapin natin ngayon yung grid line poste ng grid line 5D, no? 5D. So, grid line 5D, unang gagawin natin is hahanapin natin yung grid line. Grid line 5D. So, hahanapin natin yung 5. Ito yung 5, no? Mga ka-NG, ito yung 5. Ngayon naman, pangalawa, hahanapin natin yung D. Yung D is ito. D. Ngayon, hahanapin mo kung saan nagpang-abot yung grid line na 5 at saka grid line D. So, kung makikita nyo, ang grid line 5 at saka D ay nagpang-abot dito.
So, ibig sabihin, ang column na to or ang poste na ito yung hinahanap natin, no? No? Yan yung hinahanap natin. Yung column na yan yung hinahanap natin na column na makikita sa grid line 5D, no? Yan yung column na makikita sa grid line 5D. So, yun mga ka-NG. Yun ang paraan ng paglupit ng mga grid line o pagbabasa ng plano. So, ngayon naman, hahanapin natin yung wall. Yung wall. Hahanapin natin yung wall. Hahanapin natin yung wall na makikita sa grid line 1A at saka grid line 2A. Baga yung wall, big sabihin kung wall, big sabihin pahaba. No, mahaba yan kasi wall eh. So, ang wall daw na hinahanap natin ay makikita from grid line 1A to grid line 2A. So, una, hahanapin natin una yung point of intersection ng dalawa, yung grid line 1A. 1 is ito. So, kung makikita nyo, ito yung 1, 1, ito yung A. So, ang point ng intersection nila ito. Dito. Yan yung starting point ng hinahanap natin. Papunta daw siya sa grid line 2A. So, 2 and A dito. So, dito siya papunta. No? Ibig sabihin, ang pagitan nitong dalawa na to, yung pagitan ng kanilang pagitan ng dalawang area na yan, no? Yung pagitan ng dalawang area na yan, yan yung hahanapin natin, no? Yan yung hahanapin natin na area or hahanapin natin na yan. Itong wall na to, yan yung hahanapin natin, no? Yung wall na yan. Yan yung hahanapin natin. Hinahanap natin na wall, no? Yan yung hinahanap natin na wall, kumbaga. Yan yung wall, ito yung wall na makikita sa grid line 1A papuntang grid line 2A. So, lagi niyong tandaan ng mga ka-engineers, no? Mga ka-NG. Itong grid line ang pinakamahalaga. Lagi yan. So, kailangan una, pag kita mo ng plano, hanapin mo to. Itong mga grid line na to. No? Itong mga sinasabi ko sa inyo ng mga grid line. Hanapin nyo to. Ito. Itong mga ito, hahanapin nyo dapat to. Kailangan makita nyo to sa plano. Kasi dito rin nakabase yung reference or sukat na bahay natin, no? Sa mga grid line na yan, lahat ng mga sukat natin dyan nagsisimula. Yan, no? Kung makikita nyo yan, lahat ng mga sukat na bahay, no? Andyan yan tumatama. Kaya kailangan kapag nag-layout ka ng bahay, alam mo kung saan yung grid line. Alam mo saan yung reference mo. At saka kailangan na yung mga reference na to, hindi yan siya nagalaw mga ka-engineers. No? Kailangan fix yan. Kumbaga ito yung fix reference mo para sa pag-layout. Kasi sa oras na gumalaw ang tansi mo dito, magbabago yan lahat paikot. No? Kasi mag-a-adjust ka. Kumbaga, mag-a-adjust ka kung dito, gumalaw yan siya ng 2 cm. Nag-a-adjust yan ng 2 cm, 2 cm, 2 cm hanggang paikot kasi ito re-reference yan dun. Pati ito, magre-reference yan dyan. Kaya hindi yan sila magtutugma. Yun ang dahilan mga ka-engineer. Unang rason kung bakit yung layout ng bahay minsan tabingi, minsan wala sa eskwela. Kasi itong mga grid line na to na sinasabi ko sa inyo o mga reference na to, tinatali nila sa butterboard nila kung saan nagagalaw lang ng tao. Kaya kumbaga nauusog siya or maaaring madali lang siyang mabago, no? Hindi siya nakapix ng todo. So, yun yung dahilan kaya pagkuha nila ng sukat mula dito, nagbago na. So, ang nangyari, hindi na nagtugma, no?
hindi na nagtugma. Kaya minsan kung mapapansin yung mga ka-engineers, yung mga CR, yung mga kwarto, wala sa eskwela, may mga tiles tayo na may mga maliliit na siruho na palaki sa dulo. No? Yan yung dahilan, yan yung pinakang dahilan. Kaya mahalaga na alam mo kung paano i-layout. No? Ano yung pinakamahalagang parte, no, ng pag-layout ng bahay at saka kung paano mo basahin yung plano. No? Kailangan fix ka dun. No? Kasi yun yung pinaka reference mo pag sa pagtayo mo ng bahay. No? Diyan magsisimula lahat, no? Sa unang layout mo pa lang. So, mahalaga. Una, lagi niyong tandaan. Unang gagawin is i-locate itong mga grid line. Ito yung grid line by numbers, which is itong mga ito, grid line by numbers, at saka ito namang grid line by letters. No? Ito yung grid line by letters. Yan yung magsisilbing pinakatansi mo o butterboard mo. No? Diyan ka rin kukuha ng mga reference ng sukat mo. Kung saan mula poste, column o column to column, poste to poste, poste to poste, o poste to gitna ng ah, sa gitna na poste. So, yan at saka ito rin yung mag-i-eskwala sa layout mo. Kumbaga, ito yung mag-i-eskwala. Dito ka kukuha ng eskwala. Kapag itong grade line 1 na to, no? Sabihin natin yung grade line 1 na yan, ni-layout mo yan ng patabingi, no? Nag-layout ka dyan ng patabingi, yung grade line 1 mo dyan, no? I-layout mo yan ng paganon, nakaganyan yung grade line 1 mo. So, yan yung magiging eskwala ng bahay mo. Lahat ng grid line mo, susunod yan. No? Magiging ganyan yan lahat. Susunod yan sila. No? Magaganyan itong grid line 2 mo, magaganon na rin ito. Gaganyan. Kumbaga, yung bahay mo, nakaganon na. Hindi na dito nakaharap na kaganon. Kasi dito ka i-eskwala sa mga grid line na yan. Kaya mahalaga na tama yung pagka-layout ng grid line mo, no? Mga ka-NG. Kailangan tama yung paglukit ng grid line mo. Sa butterboard mo, kailangan yung butterboard mo, no, fix o hindi nagagalaw basta-basta. Mahalaga yan yung lagi niyong tandaan. Na sa layout ng bahay, ito yung pinakamahalaga na nakapix kasi ito yung magiging reference ng mga sukat mo. Lalo na kung wala kang surveyor, no? Naka-base ka lang sa tape measure, no? Sukat ka lang ng sukat, no? Kung saan yung una mong sinukatan, doon ka lang kukuha. So kapag hindi na nagtugma yan mga ka-NG, dyan ka mananagot, no? Kaya mahalaga, alam mo paano. Kasi dyan din nakukuha yung reference, no? Reference. O dyan din nakukuha saan ka magsisimula sa layouting mo. So, narito sa sample na floor plan na to, makikita nyo mga ka-engineers, ito yung entrance ng parking niya. Makikita nyo itong mga guhit na to, makikita nyo yung mga guhit na to, itong mga guhit na to, yan yung mga ramp. Kumbaga nakaramp siya. Yan yung guhit, kung mapapansin nyo, nakaramp. Pagpasok niya dito, ito yung carport niya, meron siyang daanan dito papunta sa ports niya. Meron siyang 2-step, no? Meron siyang 2-step, 1, 2, 3-step. Meron siyang 3-step papunta sa ports niya, which is ito yung entrance niya papuntang living area niya. Papuntang living area, ito naman yung dining niya. Ito, makapansin nyo ka-NG, ito yung stairs niya papunta naman sa second floor. Paano malalaman kung papunta siya sa second floor, no? Kung sa titingnan nyo mga ka-NG, meron niyang nilalagay na arrow and number. Ibig sabihin, kung saan nagsisimula yung arrow, ito yung paakyat. Yung arrow, laging tinuturo up na, no? Nagtuturo siya papuntang up. Meron niyang up or down, no? Depende kung anong nilalagay niya. Pero dito, kung mapapansin nyo, ito pa. So, nandito siya nagsimula, 0, 1, 2, hanggang 11, no? Then, yung stairs niya papunta sa second floor. Dito naman, makikita nyo yung master's bedroom. Ito yung pinaka-bedroom niya. Tsaka ito yung mga CR niya.
Ito yung CR niya, ito yung kitchen niya, tsaka ito yung service area niya. Ito yung mga wall. So, kung makikita nyo, yan yung wall niya. Naka-perimeter fence siya. So, dito mahalaga, no? Mahalaga talaga mga ka-NG. Alam natin kung paano basahin yung plano. Saan natin malocate yung grid line by numbers at yung grid line by letters. Kasi yun yung magtutugma kung saan natin ilalagay yung mga poste natin mga ka-engineers no, sa plano. Yun yung magsisilbing location natin. So, kailangan mga ka-engineers no, kailangan una nyong gawin, hanapin nyo yung grid line muna to. And then i-layout nyo sa car at kikita nyo dyan sa plano. No? Kapag nagtugma na yan, ibig sabihin, fix na yung plano nyo. Fix na yung floor plan nyo. So, yun mga ka-NG, kung paano magbasa ng plano. No? Kung may mga gusto kayong matanong, maaari kayong mag-comment down. No? So, sa lahat ng manood, salamat at saka paka-click na rin. Baka nakalimutan nyo yung subscribe and notification bell. Don't forget to like and share na. Salamat mga ka-engineers. So, magandang araw sa inyo lahat mga ka-engineers. No, ngayong araw, ibang video naman ang tatalakayin natin. No, so bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa channel natin, please click the subscribe and hit the notification bell and share. Paki-share na rin and like para updated po kayo at sana suportahan niyo po yung channel natin. So maraming salamat po sa inyo. So ngayon mga ka-engineers, no, ipapakita ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano na yung basic na pagbabasa ng plano. No. Yung pinaka-basic lang o yung baga yung simple o pinaka-simpleng paraan para pag may plano kang hawak kahit nasa bond paper lang, maaari mong mabasa o maaari mong ma-identify o maaari mong malaman kung saan yung mga hinahanap mo sa plano. So ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa paghahanap ng plano. So meron akong nahanda dito na plano. Ito yung tinatawag na floor plan. So meron tayong floor plan, sample floor plan ngayon mga ka-engineers. No? Ito yung pag-aaralan natin no, ng mabuti. So, makikita nyo yan yung floor plan natin. Aaralan natin. Paano nga ba magbasa ng floor plan? No? Paano magbasa ng floor plan? Itong floor plan na to is bahay lang. No? Sample, maliit lang na bahay. Merong garahe. Kompleto siya. Merong garahe. Meron siyang complete na layout. No? So dito, maaari nating malaman kung paano magbasa ng plano. Una, ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating alamin is hanapin yung grid line. No? Ito yung pinakauna at pinaka-importanting mahanap natin. No? Alam natin yung mga grid line ng plano natin. Kasi kapag nagli-layout tayo ng plano sa actual o sa site, yun yung hahanapin natin at saka yun yung i-layout natin. No? Yun yung ilalagay, tatansian natin. Doon natin yun ikakapit sa mga butterboard natin. Kasi yun yung magiging reference natin habang nililiaut natin yung plano. Kumbaga yun yung magiging tansi mo o ano man yung ginagamit mo para magkaroon ka ng reference. No? Dito sa plano kung makikita nyo, mapapansin yung mga ka-engineers. Ito yung front. No? Ito yung front. Ito. Kikita nyo yan yung front view. Yun yung front. So, nandito yung entrance niya. No? Ito yung entrance niya. Ito yung may porch. No? Yan yung pinaka-entrance niya. So, kung makikita nyo, yan yung porch. Porch is nasa entrance. Yan yung porch. So, may stair siya na ilang steps packet paloob papuntang living area. And then, papuntang living area, ang dining niya nandito. Ito yung dining niya. Makikita nyo, ito yung kitchen niya. Tsaka ito yung master's bedroom. Kumbaga sa area na to o sa floor na to, meron lang siyang isang room. Ito lang yung master's bedroom. Ito yung carport niya. So, yan yung carport niya. Lagi niyong tandaan. No? So, ngayon, sisimula natin sa paghanap ng grid line. So, ang grid line mga ka-NG, kung mapapansin nyo, grid line is located siya. No?
Malulukit mo siya sa pamamagitan ng ito. Makikita mo sa plano hindi ang mga bagay na to, ito, 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 at saka ito. Nandun yan palagi sa plano, no? Walang plano na walang ganito. So lahat, meron tayong dalawang klase na grid line, no? Meron tayong grid line by numbers. So kung makikita nyo, ito by numbers 1, 2, 3, 4, 5. So yan yung grid line by numbers. At saka dito naman sa kabilang side, meron tayong grid line by liters, no? So liters A, B, C. So lagi yang magkasama mga ka-engineers, no? So kung kung itong grid line by numbers nandito, ito namang grid line by liters either nandito. So depende, no, kung saan siya i-set up ng naggawa ng plano. So madalas yan, depende yun sa kanila. Basta itong magkasama grid line by liters at saka grid line by numbers. Malalaman nyo yun siya kung grid line. So ito, nandun yung mga sukat niya. Nandun yung mga sukat. At saka meron siyang nilagay na ganito. Yan yung pinaka-basic, no, pagdating sa plano. Ito yung grid line. So ito rin yung mga grid line na ili-layout mo in actual, no. Ito yung tatansian mo. Kumbaga, itong grid line A, kung makikita nyo, itong grid line A, no, ito yung tatansian nila. Maglalagayan sila ng butterboard dito, paikot. Yan, paikot. Kumbaga, maglalagay ka ng bakod. Madalas yung iba sa bakod, binabakuran nila yung site and then doon nila sa bakod tinatali. Yan. Basta hindi nagagalaw, no? Kailangan yung butterboard mo hindi na nagagalaw kasi magiging permanent reference mo yun para sa mga grid line na ito. So, itong grid line, tatansian mo yan papunta dito sa baba. No? Yan, tatansian mo yan, yung grid line B, grid line C, grid line D. Ito naman tatansian mo, yan yung magiging tansi mo, no? Yan yung magiging, kumbaga yan yung magiging layout ng mga tansi mo, yung mga grid line yan, no? So, dyan ka magli-layout ng tansi mo. So, after mo malukit yung grid line na yan, mga ka-engine, pag nakuha mo na yung mga grid line na yan, ang kasunod natin gagawin is hahanapin yung mga sukat, no? Ito, kung makikita, mapapansin nyo, may mga sukat dito. Ito yung sukat niya. Ito, merong 200. Kung makikita nyo, merong 200, 320. Itong mga ganitong ka-engine and millimeters, no? Meron siyang 200, 2,000, 2,000, 3,000. So, in millimeters po ito, in metric system. Which is equivalent, 2,000 is equivalent to 2 meters, no? 320, 3.2 meters, no? 1 meter is equal to 1,000 mm. And 1,000 mm is equal to 100 cm. So, that is 1 meter, no? So, after mo ganyan mga ka-NG, kumbaga, for example, no? Bibigyan ko kayo ng hahanapin natin yung location ng isang column or poste, no, sa plano. Sasabihin ng either ng engineer mo or ng foreman mo, puntahan mo or ayusin mo yung column doon sa grid line 3B, no? Grid line 3B. Tandaan yung mga engineers. Hahanapin natin yung grid line 3B. Una, ang gagawin mo, dahil ang pinapahanap mo sa iyo na column is grid line 3B, hahanapin mo ngayon yung number at saka yung letter na grid line. Una is 3. So, ito yung grid line 3. Pangalawa is B, grid line B. So, grid line, lagi yung magkasama mga ka-engineers. Lagi niyang magkasama sa location. So, ngayon, hahanapin mo sila kung saan sila nagpang-abot. Ito, ang linya ng grid line 3 mula dito papunta dito. So, papunta dyan. Yan yung diretso niya. Ito namang grid line B mula dito papunta naman dito pababa. So, kung mapapansin nyo, ang grid line 3 at saka grid line B dito nagpang-abot. Ito yung point niya kung saan nag-abot silang dalawa. Ibig sabihin, ang column o poste na hinahanap natin, matatagpuan natin dito
So, ito yung poste. Yung black na ito, mga ka-NG, no? Yung black na yan, kumbaga yan, yung black na yan, ito yung poste na hinahanap natin na makikita sa grid line 3B. No? Yan yung grid line 3B. Pangalawang sample para maunawaan nyo ng mabuti. Hahanapin natin ngayon yung grid line poste ng grid line 5D. No? 5D. So, grid line 5D, unang gagawin natin is hahanapin natin yung grid line. Grid line 5D. So, hahanapin nyo natin yung 5. Ito yung 5. No? Mga ka-NG, ito yung 5. Ngayon naman, pangalawa, hahanapin natin yung D. Yung D is ito. D. Ngayon, hahanapin mo kung saan nagpang-abot yung grid line na 5 at saka grid line D. So, kung makikita nyo, ang grid line 5 at saka D ay nagpang-abot dito. So, ibig sabihin, ang column na to or ang poste na ito yung hinahanap natin. No? Yan yung hinahanap natin. Yung column na yan yung hinahanap natin na column na makikita sa grid line 5D. No? Yan yung column na makikita sa grid line 5D. So, yun mga ka-NG. Yun ang paraan ng paglupit ng mga grid line o pagbabasa ng plano. So, ngayon naman, hahanapin natin yung wall. Hahanapin natin yung wall. Hahanapin natin yung wall na makikita sa grid line 1A at saka grid line 2A. Baga yung wall, big sabihin kung wall, big sabihin pahaba. No, mahaba yan kasi wall eh. So, ang wall daw na hinahanap natin ay makikita from grid line 1A to grid line 2A. So, hahanapin natin yung point of intersection ng dalawa, yung grid line 1A. 1 is ito. So, kung makikita nyo, ito yung 1, ito yung A. So, ang point ng intersection nila ito. Dito. Yan yung starting point ng hinahanap natin. Papunta daw siya sa grid line 2A. So, 2 and A dito. So, dito siya papunta. No? Ibig sabihin, ang pagitan nitong dalawa na to, yung pagitan ng kanilang pagitan ng dalawang area na yan, no? Yung pagitan ng dalawang area na yan yung hahanapin natin, no? Yan yung hahanapin natin na area or hahanapin natin na yan. Itong wall na to, yan yung hahanapin natin, no? Yung wall na yan. Yan yung hahanapin natin. Hinahanap natin na wall, no? Yan yung hinahanap natin na wall, kumbaga. Yan yung wall, ito yung wall na makikita sa grid line 1A papuntang grid line 2A. So, lagi niyong tandaan ng mga ka-engineers, no? Mga ka-NG. Itong grid line ang pinakamahalaga. Lagi yan. So, kailangan pag kita mo ng plano, hanapin mo to. Itong mga grid line na to. No? Itong mga sinasabi ko sa inyo ng mga grid line. Hanapin nyo to. Itong mga ito, hahanapin nyo dapat to. Kailangan makita nyo to sa plano. Kasi dito rin nakabase yung reference or sukat na bahay natin. No? Sa mga grid line na yan, lahat ng mga sukat natin dyan nagsisimula. Yan, no? Kung makikita nyo yan, lahat ng mga sukat na bahay, no? Andyan yan tumatama. Kaya kailangan kapag nag-layout ka ng bahay, alam mo kung saan yung grid line. Alam mo saan yung reference mo. At saka kailangan na yung mga reference na to, hindi yan siya nagalaw mga ka-engineers. No?
Kailangan fix yan. Kumbaga, ito yung fix reference mo para sa pag-layout. Kasi sa oras na gumalaw ang tansi mo dito, magbabago yan lahat paikot. No? Kasi mag-a-adjust ka. Kumbaga, mag-a-adjust ka kung dito gumalaw yan siya ng 2 cm. Nag-a-adjust yan ng 2 cm, 2 cm, 2 cm hanggang paikot kasi ito re-reference yan dun. Pati ito, magre-reference yan dyan. Kaya di yan sila magtutugma. Yun ang dahilan mga ka-engineer. Unang rason kung bakit yung layout ng bahay minsan tabingi, minsan wala sa eskwela. Kasi itong mga grid line na to na sinasabi ko sa inyo o mga reference na to, tinatali nila sa butterboard nila kung saan nagagalaw lang ng tao. Kaya kumbaga nauusog siya or maaaring madali lang siyang mabago, no? Hindi siya nakapix ng todo. So, yun yung dahilan kaya pagkuha nila ng sukat mula dito, nagbago na. So, ang nangyari, hindi na nagtugma, no? Hindi na nagtugma. Kaya minsan, kung mapapansin yung mga ka-engineers, yung mga CR, yung mga kwarto, wala sa eskwela, may mga tiles tayo na may mga maliliit na siruho na palaki sa dulo. No? Yan yung dahilan, yan yung pinakang dahilan. Kaya mahalaga na alam mo kung paano i-layout. No? Ano yung pinakamahalagang parte, no, ng pag-layout ng bahay at saka kung paano mo basahin yung plano. No? Kailangan fix ka dun. No? Kasi yun yung pinaka-reference mo sa pagtayo mo ng bahay. No? Diyan magsisimula lahat, no? Sa unang layout mo pa lang. So, mahalaga. Una, lagi niyong tandaan. Unang gagawin is locate itong mga grid line. Ito yung grid line by numbers, which is itong mga ito, grid line by numbers, at saka ito namang grid line by letters. No? Ito yung grid line by letters. Yan yung magsisilbing pinakatansi mo o butterboard mo. No? Diyan ka rin kukuha ng mga reference ng sukat mo. Saan mula poste, column o column to column, poste to poste, poste to poste, o poste to gitna ng sa gitna na poste. So, yan at saka ito rin yung mag-i-eskwala sa layout mo. Kumbaga, ito yung mag-i-eskwala. Dito ka kukuha ng eskwala. Kapag itong grid line 1 na to, no? Sabihin natin yung grid line 1 na yan, ni-layout mo yan ng patabingi, no? Nag-layout ka dyan ng patabingi, yung grid line 1 mo dyan, no? I-layout mo yan ng paganon, nakaganyan yung grid line 1 mo. So, yan yung magiging eskwala ng bahay mo. Lahat ng grid line mo, susunod yan. No? Magiging ganyan yan lahat. Susunod yan sila. No? Magaganyan itong grid line 2 mo, magaganon na rin ito. Gaganyan. Kumbaga, yung bahay mo, nakaganon na. Hindi na dito nakaharap na kaganon. Kasi dito ka i-eskwala sa mga grid line na yan. Kaya mahalaga na tama yung pagka-layout ng grid line mo, mga ka-NG. Kailangan tama yung paglukit ng grid line mo. Sa butterboard mo, kailangan yung butterboard mo, no, fix o hindi nagagalaw basta-basta. Mahalaga yan yung lagi niyong tandaan. Na sa layout ng bahay, ito yung pinakamahalaga na nakapix kasi ito yung magiging reference ng mga sukat mo. Lalo na kung wala kang surveyor, no? Nakabase ka lang sa tape measure, no? Sukat ka lang ng sukat, no? Kung saan yung unang sinukatan, doon ka lang kukuha. So kapag hindi na nagtugma yan mga ka-NG, dyan ka mananagot, no? Kaya mahalaga alam mo paano. Kasi dyan din nakukuha yung reference, no? Reference. O dyan din nakukuha saan ka magsisimula sa layouting mo. So, wala dito sa sample na floor plan na to, makikita nyo mga ka-engineers, ito yung entrance ng parking niya. Makikita nyo itong mga guhit na to, makikita nyo yung mga guhit na to, itong mga guhit na to, yan yung ramp. Kumbaga nakaramp siya. Yan yung guhit, kung mapapansin nyo, nakaramp. Pagpasok niya dito,
ito yung carport niya. Meron siyang daanan dito papunta sa ports niya. Meron siyang two-step, no? Meron siyang two-step, one, two, three-step. Meron siyang three-step papunta sa ports niya, which is ito yung entrance niya papuntang living area niya. Papuntang living area, ito naman yung dining niya. Ito, makapansin nyo ka-NG, ito yung stairs niya papunta naman sa second floor. Paano malalaman kung papunta siya sa second floor, no? Kung sa titingnan nyo mga ka-NG, meron niyang nilalagay na arrow and number. Ibig sabihin, kung saan nagsisimula yung arrow, ito yung paakyat. Yung arrow, laging tinuturo up na, no? Nagtuturo siya papuntang up. Meron niyang up or down, no? Depende kung anong nilalagay niya. Pero dito, kung mapapansin nyo, ito pa. So, nandito siya nagsimula, 0, 1, 2, hanggang 11, no? Then yung stairs niya papunta sa second floor. Dito naman makikita nyo yung master's bedroom. Ito yung pinaka-bedroom niya. Tsaka ito yung mga CR niya. Ito yung CR niya. Ito yung kitchen niya. Tsaka ito yung service area niya. Ito yung mga wall. So, makikita nyo yan yung wall niya. Naka-perimeter fence siya. So, dito mahalaga, no? Mahalaga talaga mga ka-NG. Alam natin kung paano basahin yung plano. Saan natin malocate yung grid line by numbers at saka grid line by letters. Kasi yun yung magtutugma kung saan natin ilalagay yung mga poste natin mga ka-engineers, no, sa plano. Yun yung magsisilbing location natin. So, kailangan mga ka-engineers, no? Kailangan una nyong gawin, hanapin nyo yung grid line muna to. And then i-layout nyo sa kan at makikita nyo dyan sa plano. No? Kapag nagtugma na yan, ibig sabihin, fix na yung plano nyo. Fix na yung floor plan nyo. So, yun mga ka-NG, kung paano magbasa ng plano. No? Kung may mga gusto kayong matanong, maaari kayong mag-comment down. No? So, sa lahat ng manood, salamat at saka paka-click na rin. Baka nakalimutan nyo yung subscribe and notification bell. Don't forget to like and share na. Salamat mga ka-engineers. So, magandang araw sa inyo lahat mga ka-engineers. No, ngayong araw, ibang video naman ang tatalakayin natin. No, so bago tayo magsimula, kung bago pa lang kayo sa channel natin, please click the subscribe and hit the notification bell and share. Paki-share na rin and like para updated po kayo at sana suportahan niyo po yung channel natin. So maraming salamat po sa inyo. So ngayon mga ka-engineers, no, ipapakita ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano na yung basic na pagbabasa ng plano, no. Yung pinaka-basic lang o kung yung baga yung simple o pinaka-simpleng paraan para pag may plano kang hawak kahit nasa bond paper lang, maaari mong mabasa o maaari mong ma-identify o maaari mong malaman kung saan yung mga hinahanap mo sa plano. So ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa paghahanap ng plano. So, meron akong nahanda dito na plano. Ito yung tinatawag na floor plan. So, meron tayong floor plan, sample floor plan ngayon, mga ka-engineers. No? Ito yung pag-aaralan natin, no, ng mabuti. So, makikita nyo yan yung floor plan natin. Aaralan natin. Paano nga ba magbasa ng floor plan? No? Paano magbasa ng floor plan? Itong floor plan na to is bahay lang. No? Sample, maliit lang na bahay. Merong garahe. Kompleto siya. Merong garahe. Meron siyang complete na layout. No? So dito, maaari nating malaman kung paano magbasa ng plano. Una, ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating alamin is hanapin yung grid line. No? Ito yung pinakauna at pinaka-importanting mahanap natin. No? Alam natin yung mga grid line ng plan natin. Kasi kapag nagli-layout tayo ng plano sa actual o sa site, yun yung hahanapin natin at saka yun yung i-layout natin. No? Yun yung ilalagay, tatansian natin. Doon natin yung ikakapit sa mga butterboard natin. Kasi yun yung magiging reference natin habang nililiaut natin yung plano. Kumbaga yun yung magiging tansi mo o ano man yung ginagamit mo para magkaroon ka ng reference, no?
Dito sa plano kung makikita nyo, mapapansin nyo mga ka-engineers. Ito yung front, no? Ito yung front, ito. Makikita nyo, yan yung front view. Yun yung front. So, nandito yung entrance niya. No? Ito yung entrance niya. Ito yung may porch. No? Yan yung pinaka-entrance niya. So, kung makikita nyo, yan yung porch. Porch is nasa entrance. Yan yung porch. So, may stair siya na ilang steps packet paloob papuntang living area. Then, ang living area, ang dining niya nandito. Ito yung dining niya. Kung makikita nyo, ito yung kitchen niya. Tsaka ito yung master's bedroom. Kumbaga sa area na to o sa floor na to, meron lang siyang isang room. Ito lang yung master's bedroom. Ito yung carport niya. So, yan yung carport niya. Lagi niyong tandaan, no? So, ngayon, sisimula natin sa paghanap ng grid line. So, ang grid line mga ka-NG, kung mapapansin nyo, grid line is located siya. No? Malulupit mo siya sa pamamagitan ng ito. Makikita mo sa plano, hindi ang mga bagay na to, ito, 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 at saka ito. Andun yan palagi sa plano. No? Walang plano na walang ganito. So lahat, meron tayong dalawang klase na grid line. No? Meron tayong grid line by numbers. So kung makikita nyo, ito, by numbers 1, 2, 3, 4, 5. So yan yung grid line by numbers. At saka dito naman sa kabilang side, meron tayong grid line by liter. Liters, no? So liters, A, B, C. So lagi yung magkasama mga ka-engineers. No? So kung kung itong grid line by numbers nandito, ito namang grid line by liters either nandito. So depende no kung paano niya, saan siya i-set up ng naggawa ng plano. So madalas yan, depende yun sa kanila. Basta itong lagi itong magkasama grid line by liters at saka grid line by numbers. Malalaman nyo yun siya kung grid line. So ito, nandun yung mga sukat niya. Nandun yung mga sukat. At saka meron siyang nilagay na ganito. Yan yung pinaka-basic no, pagdating sa plano. Ito yung grid line. So ito rin yung mga grid line na ili-layout mo in actual. No? Ito yung tatansian mo. Kumbaga itong grid line A, kung makikita nyo, itong grid line A, no? Ito yung tatansian nila. Maglalagayan sila ng butterboard dito paikot. Yan, paikot. Kumbaga maglalagay ka ng bakod. Madalas yung iba sa bakod. Binabakuran nila yung site and then doon nila sa bakod tinatali. Yan. Basta hindi nagagalaw. No? Kailangan yung butterboard mo hindi na nagagalaw kasi magiging permanent reference mo yun para sa mga grid line na ito. So, itong grid line tatansian mo yan papunta dito sa baba. Yan, tatansian mo yan, yung grid line D, grid line C, grid line D. Ito naman tatansian mo, yan yung magiging tansi mo, no? Yan yung magiging, kumbaga yan yung magiging layout ng mga tansi mo, yung mga grid line na yan, no? So, dyan ka magli-layout ng tansi mo. So, after mo malukit yung grid line na yan, mga ka-engine, pag nakuha mo na yung mga grid line na yan, no? Ang kasunod natin gagawin is hahanapin yung mga sukat. No? Ito, kung makikita, mapapansin nyo, may mga sukat dito. Ito yung sukat niya. Ito, merong 200. Kung makikita nyo, merong 200, 320. Itong mga ganitong ka-engine and millimeters. No? Meron siyang 200, 2,000, 2,000, 3,000. So, in millimeters po ito, in metric system. Which is equivalent, 2,000 is equivalent to 2 meters. No? 320, 3.2 meters. No? 1 meter is equal to 1,000 mm. And 1,000 mm is equal to 100 cm. So, that is 1 meter. No? So, after mo ganyan mga ka-NG, kumbaga, for example, no, bibigyan ko kayo ng hahanapin natin yung location ng isang column or poste sa plano. Sasabihin ng either ng engineer mo or ng foreman mo,
puntahan mo or ayusin mo yung column doon sa grid line 3B. No? Grid line 3B. Tandaan yung mga engineers. Hahanapin natin yung grid line 3B. Una, ang gagawin mo, dahil ang pinapahanap mo sa iyo na column is grid line 3B, hahanapin mo ngayon yung number at saka yung letter na grid line. Una is 3. So, ito yung grid line 3. Pangalawa is B, grid line B. So, grid line, lagi yung magkasama mga ka-engineers. Lagi niyang magkasama sa location. So, ngayon, hahanapin mo sila kung saan sila nagpang-abot. Ito, ang linya ng grid line 3 mula dito papunta dito. So, papunta dyan. Yan yung diretso niya. Ito namang grid line B mula dito papunta naman dito pababa. So, kung mapapansin nyo, ang grid line 3 at saka grid line B dito nagpang-abot. Ito yung point niya kung saan nag-abot silang dalawa. Ibig sabihin, ang column o poste na hinahanap natin, matatagpuan natin dito. So, ito yung poste. Yung black na ito, mga ka-NG, no? Yung black na yan, yung black na yan, ito yung poste na hinahanap natin na makikita sa grid line 3B. No? Yan yung grid line 3B. Pangalawang sample para maunawaan nyo ng mabuti. Hahanapin natin ngayon yung grid line poste ng grid line 5D. 5D. So, grid line 5D, unang gagawin natin is hahanapin natin yung grid line. Grid line 5D. So, hahanapin natin yung 5. Ito yung 5. No? Mga ka-NG, ito yung 5. Ngayon naman, pangalawa, hahanapin natin yung D. Yung D is ito. D. Ngayon, hahanapin mo kung saan nagpang-abot yung grid line na 5 at saka grid line D. So, kung makikita nyo, ang grid line 5 at saka D ay nagpang-abot dito. So, ibig sabihin, ang column na to or ang poste na ito yung hinahanap natin. No? Yan yung hinahanap natin. Yung column na yan yung hinahanap natin na column na makikita sa grid line 5D. No? Yan yung column na makikita sa grid line 5D. So, yun mga ka-NG. Yun ang paraan ng paglupit ng mga grid line o pagbabasa ng plano. So, ngayon naman, hahanapin natin yung wall. Hahanapin natin yung wall. Hahanapin natin yung wall na makikita sa grid line 1A at saka grid line 2A. Baga yung wall, ibig sabihin kung wall, ibig sabihin pahaba. No, mahaba yan kasi wall eh. So, ang wall daw na hinahanap natin ay makikita from grid line 1A to grid line 2A. So, hahanapin natin yung point of intersection ng dalawa, yung grid line 1A. 1 is ito. So, kung makikita nyo, ito yung 1. Ito yung A. So, ang point ng intersection nila ito. Dito. Yan yung starting point ng hinahanap natin. Papunta daw siya sa grid line 2A. So, 2 and A dito. So, dito siya punta. No? Ibig sabihin, ang pagitan nitong dalawa na to, yung pagitan ng kanilang pagitan ng dalawang area na yan, no? Yung pagitan ng dalawang area na yan, yan yung hahanapin natin, no? Yan yung hahanapin natin na area or hahanapin natin na yan. Itong wall na to, yan yung hahanapin natin, no? Yung wall na yan. Yan yung hahanapin natin. Hinahanap natin na wall, no?
Yun yung hinahanap natin na wall, kumbaga. Yan yung wall, ito yung wall na makikita sa grid line 1A papuntang grid line 2A. So, lagi niyong tandaan ng mga ka-engineers, no? Mga ka-NG. Itong grid line ang pinakamahalaga. Lagi yan. So, kailangan una, pag kita mo ng plano, hanapin mo to. Itong mga grid line na to. No? Itong mga sinasabi ko sa inyo na mga grid line. Hanapin nyo to. Ito. Itong mga ito, hahanapin nyo dapat to. Kailangan makita nyo to sa plano. Kasi dito rin, no? Dito rin nakabase yung reference or sukat ng bahay natin, no? Sa mga grid line na yan, lahat ng mga sukat natin dyan nagsisimula. Yan, no? Kung makikita nyo yan, lahat ng mga sukat sa bahay, no? Andyan yan tumatama. Kaya kailangan kapag nag-layout ka ng bahay, alam mo kung saan yung grid line. Alam mo saan yung reference mo. At saka kailangan na yung mga reference na to, hindi yan siya nagalaw mga ka-engineers. No? Kailangan fix yan. Kumbaga ito yung fix reference mo para sa pag-layout. Kasi sa oras na gumalaw ang tansi mo dito, magbabago yan lahat paikot. No? Kasi mag-a-adjust ka. Kumbaga, mag-a-adjust ka kung dito, gumalaw yan siya ng 2 cm. Nag-a-adjust yan ng 2 cm, 2 cm, 2 cm hanggang paikot kasi ito re-reference yan dun. Pati ito, magre-reference yan dyan. Kaya hindi yan sila magtutugma. Yun ang dahilan mga ka-engineer. Unang rason kung bakit yung layout ng bahay minsan tabingi, minsan wala sa eskwela. Kasi itong mga grid line na to na sinasabi ko sa inyo o mga reference na to, tinatali nila sa butterboard nila kung saan nagagalaw lang ng tao. Kaya kumbaga nauusog siya or maaring madali lang siyang mabago, no? Hindi siya nakapix ng todo. So, yun yung dahilan kaya pagkuha nila ng sukat mula dito, nagbago na. So, ang nangyari, hindi na nagtugma, no? Hindi na nagtugma. Kaya minsan, kung mapapansin yung mga ka-engineers, yung mga CR, yung mga kwarto, wala sa eskwela, may mga tiles tayo na may mga maliliit na siruho na palaki sa dulo, no? Yan yung dahilan, yan yung pinakang dahilan. Kaya mahalaga na alam mo kung paano i-layout, no? Ano yung pinakamahalagang parte, no, ng pag-layout ng bahay at saka kung paano mo basahin yung plano. No? Kailangan fix ka dun. No? Kasi yun yung pinaka-reference mo pag sa pagtayo mo ng bahay. No? Diyan magsisimula lahat, no? Sa unang layout mo pa lang. So, mahalaga. Una, lagi niyong tandaan, unang gagawin is locate itong mga grid line. Ito yung grid line by numbers, which is itong mga ito, grid line by numbers, at saka ito namang grid line by letters. No? Ito yung grid line by letters. Yan yung magsisilbing pinakatansi mo o butterboard mo. No? Diyan ka rin kukuha ng mga reference ng sukat mo. Saan mula poste, column o column to column, poste to poste, poste to poste, o poste to gitna ng sa gitna na poste. So, yan at saka ito rin yung mag-i-eskwala sa layout mo. Kumbaga, ito yung mag-i-eskwala. Dito ka kukuha ng eskwala. Kapag itong grid line 1 na to, no? Sabihin natin yung grid line 1 na yan, ni-layout mo yan ng patabingi. No? Nag-layout ka dyan ng patabingi. Yung grid line 1 mo dyan, no? Li-layout mo yan ng paganon. Nakaganyan yung grid line 1 mo. So, yan yung magiging eskwala ng bahay mo. Lahat ng grid line mo, susunod yan. No? Magiging ganyan yan lahat. Susunod yan sila. No? Magaganyan itong grid line 2 mo. Magaganon na rin ito. Gaganyan. Kumbaga, yung bahay mo, nakaganon na. Hindi na dito nakaharap na kaganon. Kasi dito ka i-eskwala sa mga grid line na yan. Kaya mahalaga na tama yung pagka-layout ng grid line mo, mga ka-NG. Kailangan tama yung paglukit ng grid line mo.
sa butterboard mo, kailangan yung butterboard mo, no, fix o hindi nagagalaw basta-basta. Mahalaga yan yung lagi yung tandaan. Na sa layout ng bahay, ito yung pinakamahalaga na nakapix kasi ito yung magiging reference ng mga sukat mo. Lalo na kung wala kang surveyor, no? Naka-base ka lang sa tape measure, no? Sukat ka lang ng sukat, no? Kung saan yung una mong sinukatan, doon ka lang kukuha. So kapag hindi na nagtugma yan mga ka-NG, dyan ka mananagot, no? Kaya mahalaga alam mo paano. Kasi dyan din nakukuha yung reference, no? Reference. O dyan din nakukuha saan ka magsisimula sa layouting mo. So, dito sa sample na floor plan na to, makikita nyo mga ka-engineers, ito yung entrance ng parking niya. Makikita nyo, itong mga guhit na to, makikita nyo yung mga guhit na to, itong mga guhit na to, yan yung mga ramp. Kumbaga, nakaramp siya. Yan yung guhit, kung mapapansin nyo, nakaramp. Yung pagpasok niya dito, ito yung carport niya, meron siyang daanan dito papunta sa ports niya. Meron siyang 2-step, no? Meron siyang 2-step, 1, 2, 3-step. Meron siyang 3-step papunta sa ports niya, which is ito yung entrance niya papuntang living area niya. Papuntang living area, ito naman yung dining niya. Ito, makapansin nyo ka-NG, ito yung stairs niya papunta naman sa second floor. Paano malalaman kung papunta siya sa second floor, no? Kung sa titingnan nyo mga ka-NG, meron niyang nilalagay na arrow and number. Ibig sabihin, kung saan nagsisimula yung arrow, ito yung paakyat. Yung arrow, laging tinuturo up na, no? Nagtuturo siya papuntang up. Meron niyang up or down, no? Depende kung anong nilalagay niya. Pero dito, kung mapapansin nyo, ito pa. So, nandito siya nagsimula, 0, 1, 2, hanggang 11, no? Then, yung stairs niya papuntang second floor. Dito naman, makikita nyo yung master's bedroom. Ito yung pinaka-bedroom niya. Tsaka ito yung mga CR niya. Ito yung CR niya. Ito yung kitchen niya. Tsaka ito yung service area niya. Ito yung mga wall. So, makikita nyo yan yung wall niya. Naka-perimeter fence siya. So, dito mahalaga, no? Mahalaga talaga mga ka-NG. Alam natin kung paano basahin yung plano. Saan natin malocate yung grid line by numbers at grid line by letters. Kasi yun yung magtutugma kung saan natin ilalagay yung mga poste natin mga ka-engineers no, sa plano. Yun yung magsisilbing location natin. So, kailangan mga ka-engineers, no? Kailangan una nyong gawin, hanapin nyo yung grid line na to. And then i-layout nyo sa kan at kikita nyo dyan sa plano. No? Kapag nagtugma na yan, ibig sabihin, fix na yung plano nyo. Fix na yung floor plan nyo. So, yun mga ka-NG, kung paano magbasa ng plano. No? Kung may mga gusto kayong matanong, maaari kayong mag-comment down. No? So, sa lahat ng manood, salamat at saka click na rin, baka nakalimutan nyo yung subscribe and notification bell. Don't forget to like and share na. Salamat mga ka-engineers.